Hindi ata mabasa? Dinagyan niyo ba yung ano? To rekindle, that means feeding a fire. To be able to keep the fire going. Pag sinabing reignite, paaapoyin ulit natin, may apoy po konti, lumiliit, namawala, gagawa tayo ng paraan para maging apoy. Sabi sa 2 Timothy, sa verse natin, fan into flame. This is why I remind you, paalala ni Apostle Paul kay Timothy, I remind you to fan into flames the spiritual gift of God gave you when I laid my hands on you. Ano paalala ni Paul? Fan into flame. Paypayan mo. Pag nag-iihaw po tayo, nagpa-barbecue, sino mahilig mo barbecue dyan? Pag namamatay na yung apoy dun sa baga, anong ginagawa natin? Pinapaypayan natin. Bakit? Pero muli mag-apoy. Sabi na Apostle Paul kay Timothy, fan into flame your spiritual gift God gave you when I lay my hands on you. Ano yung sabihin? May mga pagkakataon, kagaya na sinabi ko kanina, sa unang sipag-sipag natin, di ba naalala niyo ba nung una kayo pumaten dito? Sarado pa yung church, nandiyan ka lang. Masasalit yung church, nandiyan ka pa rin. Pero kung tatagal ka na, ano nangyari? Sarado na yung church, di ko pa dumadating. Bakit gano'n? Lumawala yung apoy. Tinatamad? Ganun din sa relasyon. Kasi po, nature na yata ito ng tao, para pag nagtatagal na yung isang bagay sa kanya, nakakasawaan niya. Di ba, bagay yung mga sapatos niyo, ni ayaw niyo magasgasan eh. Ngayon, may gasgas na ayaw mo na, gusto mo na palitan. Yung mga cellphone natin, di ba? Sino yung mga cellphone dyan? iPhone. Hindi pwede hawakan, di ba? Pero nung naluhan na, ano nangyayari? Ayaw mo na sa kanya. Kasi yung mana eh. Wala yung unang passion natin. At yun yung gagawin natin ngayon. Kung nawala yung unang pag-ibig, kung nawala yung ating apoy, pag-aapoy ulit natin. Bakit? Kasi ito yung hinaharap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Fan into flame, stir it up. Inawin natin kanina. Stir it up in our hearts, Lord. Ba't kailangan stir up? Naalala mo ang kape. Pagdating ka ng kape, bigyan mo tubig, maluwin, anong lasa? Di mo ba? May mga bagay na tumitining, magtimpla kang Milo, magtimpla kang Coca, anong nangyari? Titining, anong gagawin mo? You stir it up. Para magkalasa ulit. Isa pa meaning ng fan into flame, breathe on it. Hanginan mo, paypayan mo. Bakit kailangan natin gawin ito? Merong masasaktan. Kapag naglalamig ang damdamin natin, spiritually, merong masasaktan. Basahin niya po natin yan, Revelation chapter 2, verse 4. Sabay-sabay po ang basa. Nevertheless, I say to you, that you have your first love. Umiiyak ang langit. Naranasan mo ba ang saktan? Iwanan. Mga UTI. Ano yung UTI? Pumasag tapos inuwan. Kung nasaktan ka na dahil sa pag-ibig, alam mo yung damdamin mo. Kapag pinagpapalit ka, o iniwan ka. Sige nga po, alam niyo ba yung damdamin? Gusto niyo bang umamin? Taas na po kayo na makakaalam ng damdamin na nasasaktan kapag pinapalit. O iniwan. O niloko. Ako lang talaga ang iniwan. Ako lang talaga niloko. Ayaw naman taas na kamay. Ako kayo nanloko sa akin, nanulog ngayon. Sorry ka sa kanya. Di ba ang sakit? Pero alam niyo kung sino yung iniwan dyan? Si Lord. Revelations 2:4. Sabi ni Lord, ito yung nararamdaman ko sa'yo. Iniwan mo na yung unang pag-ibig. Nung una, sabi niya, ano yung previous verse niya, bago niya sinabi niya, nung una ang sipag-sipag mo, ang dami-dami mong ginagawa sa church, preach ka ng preach, napakarami mong ginagawa, lahat na, yung paglilingkod, napakasipag mo, aga-aga mong dumadating, ginagawa mo lahat para sa akin, walang bayad, libre, volunteer ka ng volunteer, pero bakit ngayon? Bakit ngayon? Naglalamig ka na. Tignan po natin sa mata yung ating mga tabi, sabi natin, naglalamig ka ba? The all-knowing God, the omnipotent God, He deserved it. Deserving siya sa lahat ng pag-ibig natin, katapatan natin, na hindi natin siya ipagpapalit o aalisin ng ating pag-ibig sa Kanya. Pero nasaktan siya, bakit ganon? Kinalimutan mo na ako. So anong mensahe ng Panginoon sa atin? Tignan niyo, pakibasa nga po. Ayaw niya na may kaagaw siya sa ating pag-ibig. Kagaya mo rin. Gusto mo dalawa kayo? Hello? Tapos nga po kami nag-enjoy na may third party. Sige, tatlo tayo, party tayo, masaya. Okay, sa inyo yung may third party. Sorry po, kung may natatamaan, wala po akong intention, wala akong alam sa inyo, mararating ko lang po dito, hindi naman nag-isip Pastor Joey sa akin, sorry. Pero ang punto natin dito, kung si Lord din ayaw niya na merong kaagaw sa ating pag-ibig para sa Kanya. Bakit? Kasi siya yung pag-ibig na sa atin, walang nakapagpatinag doon. Bakit? Pinatunayan na yun. Binigay ng Ama yung kanyang kahit sa isang anak para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Ano ba ginawa ni Jesus? Diyos, nagkatawang tao, hinayaan niya mahirapan siya, masugatan siya, ipako sa krus para ano? Para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. He deserved the love. Faithful love, na siya lang dapat. Ayaw niya ng may kaagaw. Sabihin nga po natin sa tabi natin, ayaw nila na may kaagaw. Ako ayaw ko rin na may kaagaw. Kung ano lang yung pala, doon na siya. Diba? Malaya ko siya. Diba? Doon na siya. Bakit? Kasi hindi maganda yung 50-50 na pag-ibig. Ano ko naman yung pag-ibig ng pag-ibig? May schedule and tumulugan, tapos TTHS. Wala tayong schedule dito na, ay kay Lord ako pag-linggo lang. Pero Monday to Saturday, sa mundo ko. Hindi ba pwede ganun eh? Ayaw nagkaroon ng kaagaw, kaya kayo sa mga pumapag-ibig dyan. Kailan nagsisimulang manlamig ang pag-ibig? Sa mga mag-asawa. Kailan nagsisimulang mabawasan yung desire mo na makita siya o makisama siya? Kailan?
Kapag medyo ng mahal, kapag may third party, kailan nawawala? Kailan namamatay yung apoy sa puso? Na, di ba dati, nung boyfriend, nagbibigay mo pangalan kayo, ayaw nyo maghiwalay eh. Nagkakalit yung magulo mo, pinapauwi ka, ayaw pa umuwi eh. Ayaw nyo maghiwalay, di ba? Kaya iba, tatana na eh. Hello? Kailan nagsimula wala yun? Naalala nyo ba ba? Nagpatutuwa yung mga kapatid kanina. Nakakasakit, nakakaiyak. Pare-pareho yung kanina patutuwa. Nagkaroon ng iba. Bakit nagkakaroon ng iba? Alam niyo bakit? Kasi meron siyang ibang tinignan. Tapos meron siyang ibang tinitikan. Yung una niyang pag-ibig, nawala na siya ng oras. Yung apoy na yun na nawala ay ano, masindihan ulit. Pinaypayan ng pinaypayan, electric fan! Wow. Di ba? Turbo aircon. Itinutok para ano, mag-apoy ulit. Congratulations po sa lahat ng mga nagtaas ng kamay kanina. Alam kong nawawala ang apoy. Bagamat ako'y dalaga pa, but not available. Ay, baka makagano na kanina. Nakikita ko yan na obserbahan sa tagal din natin nandito, sa tagal natin nagpapastor, sa dami ng mga miyembro natin may asawa. So what's the point? Pain. Ibig sabihin, kapag wala na tayong fire, wala nang passion, yung dating masakit sa'yo, kung hindi mo nagagawa ngayon, okay na lang. Marami may ayaw na ng mission ako dito. Ang takot mo, nag-aral ka na 5 taon, mapapakatulong ka lang doon. Pero I don't care. Kasi yung passion na doon, mag-search planting ako dito. Bunso po ako sa amin, sabi ng mga kapatid ko, buti may naniniwala sa'yo. Kaya dito ko lang po kasi ako, bata ako. May naniwala naman. But the passion is still there. Ngayon, tingnan nyo, kapag wala na yung fire natin, alam nyo, ayaw mo na natin magpas ng Bible. Bakit? Wala na akong gana. So, ba't tayo namamala ng gana? Makipag-usap tayo, Lord. Ayaw na natin mag-pray.